Sa banal, sakdal at napakamakapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang buhay na Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po mula sa Los Angeles, California, sa Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, ay bumabati po sa inyong lahat ng kaapayapaan. Tayo po ay magpapasimula na. Una po nating awitin ang bilang 162 sa atin pong mga himnaryo. Aming iyong mga nilalang ay nakakapisan ngayon ay nananakbahan sa iyong pangalan. Ngayon po'y nananakbahan sa iyong pangalan. Ngayon nagpapasalamat na iyong tinawag kami na naging mapalad, hinango sa lusa. Kami na naging mapalad, hinango sa lusa. Ang lahat mong pagpapala ay ginugudita. Ang pag-ibig
ang iyong kapatawaran ngayon ay pakamtan. Atin pong ipagpatuloy ang ating pag-aawitan sa kapurihan po ng ating Panginoong Hesukristo. Numero 47 ang susunod po nating aawitin. Si Jesus iyang kaabay sa ating ang paglalakbay sa dagat ng kabuhayan, tagapagariya kay Satan. Ako ay lubhang mahina, aking Jesus na dakila, ang banal kong ninanasa, kopkopin ng iyong awa, at sa aking paninimdim si Jesus tanging aaliw, at sasalang-sapin ako'y kanyang lilinisin. Ako ay lubhang mahina, aking Jesus na dakila, ang banal kong ninanasa, kupkupin ng iyong awa, sa lahat kong pagdurusa, dahilan sa aking sala. Jesus, ako'y umaasa na lilinisin mo tuwing na ako ay lubhang mahina, aking Jesus na dakila, ang banal kong ninanasa, kupkupin ng iyong awa, sa buhay kong may linggatong, at sa panganib ay gayon, ang awa mo, Panginoon, sa akin laging aampon. Ako ay lubhang mahina, aking Jesus na dakila, ang banal kong ninanasa, kupkupin ng iyong awa. Ipagpatuloy po natin ang pagpupuri at ang ating mga pag-aawitan sa kaluwalhatian.
ng ating nag-iisa at buhay na Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Numero 46 sa himnaryo ang atin pong huling aawitin. Huwag tayong mga balisa sa ating nakikita. Ang lahat ay nagbabadya. Araw ay malapit na. O halina't salubungin si Kristo ay darating. Luha na di papahirin at di na manimdim. Pag-araw ng kasamaan, lindol at kahirapan, digmaan at kaguluhan, tanda ng kawakasan. Halina't salubungin si Kristo ay darating. Luha na ipapahirin at di na maninimdim. Tayo ay magsama-sama, lahat ay magkaisa. Ibandila ang aral niya habang may panahon pa. O halina't salubungin si Kristo ay darating. Luha na ipapahirin at di na maninimdim. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin, luwal, patiin, biyaya, paglilikas sa ating nagawa.
Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesu Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Minamahal, iginagalang at mga pinagpipitaganan po naming mga magulang, sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Una na nga po sa atin munang mga sariling mga kaluluwa, sa ating mga mahal na kabiyak ng atin mga puso, sa lahat ng atin mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman. Ang pagliligtas po ay huwag po nating kalilimutan. Kinakailangan po magpapasimula muna sa atin mga sariling kaluluwa at sa ating mga sambahayan. Charity must always begins at home. Binabati din natin ang lahat ng mga bago nating mga kaibigan, higit na nga ang mga matagal ng panahon na mga tagapakinig po namin, nakasakasalo namin sa Huwebes at Linggo. At sa bawat araw, nalalaman po namin na kayo man sa inyong mga sariling sangbahayan ay hindi nakakalimot sa walang hanggan at walang katapusan na mga pananalangin na may mga pagpapasalamat. Bago tayo kumain, sa paggising natin, bago tayo matulog, sa araw-araw na bago tayo lumabas ng tahanan upang magsipaglakbay, na kung ano po ang aming ginagawa dito sa Los Angeles, California, na walang patumanggang mga pagtanaw ng utang na loob sa ating Panginoong Hesu Kristo sa lahat ng kanyang pag-ibig sa amin, na araw-araw pinakakain, pinalalakas, pinagagaling, iniingatan tayo at pinagbubuksan ng magagandang kapalaran. Gayon din po ang aming sinasampalatayanan at inaasahan na patuloy din po ninyong lahat na ginagawa sa inyong sariling
kaluluwa at itinuturo, ipinakikita, ginagawa din naman ninyong halimbawa sa lahat ng mga taong nangakapalibot sa inyo, una na nga sa loob ng ating tahanan. Pinasapit po tayong muli ng ating nag-iisang buhay at banal na Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa Huwebes po ng gabing ito, ngayon po ay Nobyembre 20, 2014, ilang mga araw na lamang po, tulad ng malimit ninyong mapakinggan sa inyong mga alipin, nawa patuloy na mahabag sa ating mga mag-aanak, sa ating lahat, ang ating Amang Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Purihin natin at sambahin ang kanyang banal na pangalan, na nawa kanyang patuloy na tayo'y pagkalooban pa ng maraming mga araw. Pasapitin pa tayo kung baga maaari sa taong 2015. Hindi po para gugulin sa kalikuan at mga kalayawan, kung hindi una po sa lahat, magawa natin, masundan natin kung ano ang kanyang kalooban sa langit. Ito po ang ating maisa kabuhayan. Ito ang ating maisa puso, maisa isip. Ito po ang ating magampanan. Hanggang sa dumating po ang kanyang ikalawang pagparito, o hanggang atin pong mga gawang o atin mga kamatayan, na kung saan, kung magtitiis tayo sa ganitong mga gawa hanggang kamatayan natin, meron po tayong buhay na walang hanggan. Sa Huwebes po ng gabing ito, husayin na po natin ang ating mga sarili, ihanda na natin ang ating mga Biblia, tawagin na natin ang ating mga asawa, ang lahat ng ating mga anak, mga manugang, mga apo, mga kasangbahay. Huwag po nating ikakahiya ang pangalang Diyos Kristo Jesus. Sa pangalan niya, iluluhod po natin ang ating mga tuhod. Ito po ang kanyang kalooban sa langit. Tulad po ng sinasabi sa aklat ng Filipos, sa kanya pong Kapitulo 2, versikulo 10, upang sa pangalan ni Jesus, iluluhod ng lahat ng mga tuhod ng nasa langit, nasa ibabaw ng lupa, ng mga nasa ilalim ng lupa, ang kani-kanilang mga tuhod, upang matupad ang sinasabi ng banal na kasulatan, isang tagapagligtas, isang Diyos, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, na sumasa lahat, sumasa ibabaw ng lahat. Mananalangin po muna tayong sumandali. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ikaw po ang may-ari, ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amang banal na sakdal ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Panginoon, sa banal sakdal at napaka makapangyarihang pangalan mo pong Kristo Jesus, masusumpungan mo po muli kaming mga magkakapatid sa iyong banal na iglesia, kaming mga mag-aanak,
Kasama po namin sa Espiritu ang aming mga kaibigan na patuloy mo pong sa araw-araw ay idinaragdag sa amin upang kami po, Amang Banal, ay masumpungan mong mga mumunti mo pong mga anak na gumaganap ng iyong mga banal na kalooban kung paano po sa langit. Ito po ang aming sinasampalatayanan, ginaganap sa aming mga hiram na buhay. Amang Banal na aming kinikilala, Ikaw ang Diyos na buhay at pinagtapat at pinaglingkuran hanggang kani-kanilang kamatayan ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa iyong bansang Israel. Ikaw rin po ang pinamuhunan ng kani-kanilang mga hiram na buhay ng aming mga mahal na mga magulang hanggang kanilang mga kamatayan. Sa banal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, masusumpungan mo po kami, Panginoon, sa silong po ng aming mga dampang tahanan. Itinitiklop namin ang aming mga tuhod sa banal, sakdal at napakadakila mo pong pangalang Kristo Jesus. Ama, tanggapin mo po ang aming mga tao sa puso naming mga pagpapasalamat. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon, sa maraming mga araw na hindi mo po kami pinabayaan. Wala ka pong binawian sa amin ng aming mga hiram na buhay. Patuloy mo pong pinupunan at pinaghahandaan ang aming mga dulang. Pinakakain mo po kami, Ama, dinaramtan. Pinalalakas, pinagagaling ang aming pangangatawan. At higit sa lahat, maraming salamat po. Lalo mong dinaragdagan, pinatitibay, pinalalakas, itinuturo sa amin ng buong kaliwanagan ang pananampalataya na minsan lamang ibinigay mo po sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po't sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Panginoon, nalalaman mo po't nang at kikilala kung sino-sino kami. Nalalaman mo po at wala kaming maililihim sa iyong paningin. Kung papaano ginugol namin ang mga araw, ang mga oras na nagdaraan sa aming mga hiram na buhay. Mga abang tao kami, Amang Banal, kung hanggang ngayon wala pa po sa sino man sa amin na nakakaabot sa iyong banal na kaluwalhatian, at hanggang ngayon kami nakakalimot, nakagagawa pa rin ng sari-saring mga kasalanan sa iyong banal na harapan. Alang-alang po sa Huwebes ng gabing ito, Amang Banal, idinadalangin po namin, nakikiusap kami sa iyo, huwag mo sanang gawing dahilan upang hindi mo po pakainin ang aming mga kaluluwa. Ama, ang aming mga kaliku at kasalanan, ituring mo na lamang po kabiglaan, kamangmangan, kagipitan ng iyong mga hamak na mga nilalang. Higit na nga po sa katotohanan, marami pa sa amin, lalo na nga sa aming mga mahal sa buhay, ang nasa kanila pang mga kabataan at kamuraan ng isipan, kawalan pa ng tunay na pagkakilala at pagpapahalaga sa matuwid na paraan ng paglilingkod sa iyong banal na harapan. Patawarin mo po kaming lahat, Amang Banal, sa amin pong mga nagawang mga kasalanan. Panginoon po naming Jesus, kami po ay dumudulog sa iyo sa umagang ito. Nadalangin po namin, turuan mo po sana muli kaming lahat. Kasangkapanin mo lamang ang bibig at labi ng iyong hamak na alipin. Banalin mo po ang kanyang puso,
Linisin mo po ang kanyang kalooban at wala siyang maipahayag sa amin at sa lahat ng iyong mga tupa na nangangalat po sa iba't ibang dako ng buong sanglibutan kung hindi ang iyong katotohanan lamang. At habang kami po'y nangakikinig ng iyong mga salita, hipuin mo po kaming lahat, Amang Banal, patubuin mo po sa amin at dagdagan ang aming mga pananampalataya. Panginoon po naming Diyos, ang maraming sa amin pinasasapitan mo ng mga karamdaman at ng sari-saring mga pagsubok sa pang-araw-araw na pamumuhay. Hipuin mo po kaming lahat, bigyan mo nawa ng kagaling at kalakasan ang bawat isa sa amin, Ama naming Diyos, at lutasin mo nawa ang lahat ng aming mga suliranin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat, Amang Banal. Maging ang aming mga anak, aming mga manugang, mga apo at mga mahal sa buhay, tulad po naming dalawang mag-asawa ni kapatid na Rosita, ipinagpapasalamat namin na hindi mo pa pinababayaan ang lahat ng aming mga mahal sa buhay. Salamat po, patuloy mo pang dinaragdagan ng buhay, kagaling at kalakasan at magagandang kapalaran sina Emmanuel, sina Bobby, si Noel, si Ruth at si Joel, si Chofilo, si Rosemary, si Flor, si Irene, si Cheche at si Malu, maging si JC, si BJ, JR at John Macho, Paul Noren at Sarah, Micah, Laika, Joshua, Rebecca at Kay. Ama naming Diyos, maging ang aming mga kapatid sa laman, tulad po ni Ekspektasyon, ni Prospero, Felicidad, Dolor, Eliezer at Neftali, ni Fe at ni Lolita, gayon din ang kanilang mga kabiyak at mga mahal sa buhay. Maraming salamat. 10 ng mga kaibigang sa araw-araw ay idinaragdag mong kasama namin, nakikinig ng iyong mga salita at mga aral. Sila may hindi mo po pinababayaan ni pinagkukulangan man. Sambahin namin, Panginoon, at luwalhatiin ang iyong banal na pangalang Kristo Jesus sa ganda ng iyong kabanalan. Salamat din po ang maraming mga mahal namin sa buhay na nasa ibang bansa upang humanap ng ikabubuhay. Hindi mo rin sila pinababayaan, katulad po ni Prospero Jr., ni Chuchay, ni Pinky at ni Philip, ni Enrico, ni Abner, ni David at ni Daniel, ni Shannon at ni Analera, ni Jacob, ni Bayan Guanson at ng kanyang buong sangbahayan. Amang Banal, gayon din ni Lolita, ni Susan, ni Lenlen, ni Jingjing, ni Fe at Ador Aquino, ni Pido at Victoria Malangkes at Flor Bautista Gonzales, si Rosemary Lucerna Gonzales. Maraming salamat po sa iyo. Sila man po'y hindi mo pinabayaan at idinadalangin namin naway patuloy mo po silang lahat na patnubayan at ingatan, ilayo sa masasamang tao ng sanglibutan. Gayon din po sa mga disgrasya sa daan. Amang Banal, kung paanong iniingatan mo sa amin sa dakong ito ang lahat ng mga bagay, dumating dinawa ang iyong kalooban sa kanilang lahat. Kami pong lahat ay matipon sa iyong banal na kawan, magkasama-sama kaming pumurit sumamba sa iyo hanggang aming mga kamatayan. Ama, habang kami nakikinig ng iyong mga banal na aral, ang marami na po sa amin na patuloy na pong tumatanda at nanghihina, at nalalaman naming malapit na rin kami sa araw ng aming mga kamatayan. Una, ang iyong hamak na lingkod, ang aking kabiyak si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero, si kapatid na Glenda, higit na nga po si kapatid na Concepcion Tenedero, si Floro, si Robert at Mercedita, si kapatid na Olivia at kapatid na Mirna, si kapatid na Rogelio, at si kapatid na Ekspektasyon Valencia. Sumasamot dumadalangin kaming hihipuin mo po kami sa araw at sa oras na ito. Daragdagan mo pa sana kami ng maraming kagaling at kalakasan, maraming mga araw at mga taon sa aming mga hiram na buhay, hindi para gugulin namin sa kaliko at kalayuan. Masumpungan mo pong buong puso, buong pag-iisip at buong kaluluwa
ipinaglilingkod namin sa iyong banal na pangalan. Amang banal, ikaw ang nagturo sa amin. Ano man ang aming hihilingin sa iyong banal na pangalang Kristo Jesus, ito po ang iyong dinirinig sa langit. Ito ang iyong ibinabasbas sa amin at ibinebendisyon magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po, mga ginigiliw, pinagpipitaganan, mga iginagalang po namin na mga tagapakinig, tayo po ay magpapasimula na. Kunin na po natin ang ating mga Biblia at tayo po ay magpapasimula ng ating mga pagsamba, pagpupuri at pagluwalhati sa ating Panginoong Diyos. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan po ng ating pakikinig sa mga aralin na mula po sa mga banal na kasulatan na sa paniwalaan po ninyo at sa hindi, ito ay ginawa, isinaayos, hinusay mismo ng ating Panginoong Hesukristo at sa bisa ng kanyang kapangyarihan bilang pinakamakapangyarihang Diyos na buhay. Ito po ipinaunawa sa atin upang atin pong mapakinggan, sapagkat sa pamamagitan po lamang ng pakikinig, ang tao tumatanggap ng pananampalataya at ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo na siya rin ang Ama, siya rin ang salita na nagkatawan tao o ang Ebanghelyo, magkakaroon po tayo ng kapayapaan hindi lamang sa buhay na ito, kung hindi hanggang doon sa buhay na walang hanggan. Buksan na po natin ang unang aklat na ipinasulat po ng Panginoon kay Apostol Pablo kay Timoteo. Sa kanya pong pangkat 4 at talata na 8 ang unang bahagi. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang. Dito po sa paksa na ito, meron po itong karunungan, meron po itong aral, at ito po ay inalihim sa hiwaga. At malibang ito po ay ipaliwanag sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, hindi po natin maiintindihan. Bagaman dito po sa pagbasa natin sa Tagalog, sapagkat sa pagsasanay ng katawan, may konting pakinabang. Tayong mga tao, nalalaman natin ang katawan. Ito po, itong nakikita ninyo. Itong katawang nahihipo, may mata, may buhok, may tenga, may paa, may kamay. Ito ang nanggaling po sa alabok ng lupa. Ngunit, sa Biblia po, meron pang ibang uri ng katawan na tinutukoy. Bago ko po basahin sa inyo, basahin muna natin ang ating paksa sa unang Timoteo sa Bibliang Ingles na pinanggalingan sa original King James Version 16:11. Ganito po ang sinasabi: For bodily exercise profiteth little. Gayon din po, walang pagbabago sa Tagalog, tama din po ang pagkakasalin. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang. Kaya nga, upang ito ay ating maliwanagan, itanong natin, ilang uri po baga ng katawan nating mga tao ang ipinakikilala ng mga banal na kasulatan para wag po tayong maligaw? Buksan natin ang 2 Korinto, Kapitulo 5, versikulo 1. Tayo po ay nagtatanong lamang at ang sumasagot ang mga banal na kasulatan. Sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay,
na tabernakulong ukol sa lupa, mayroon kaming isang gusali na mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Meron pong ipinakikilala si Apostol Pablo sa Iglesia ng Diyos na nasa Corinto ng kanyang kapanahunan. Nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ang tanong natin, ilang uri po baga ng katawan tayong mga tao mayroon? Dito po ang isinagot sa atin, meron tayong bahay. Ito'y pwedeng masira. Ito'y ay ginawa ng kamay. Ito ang tabernakulo na ukol sa lupa. Alin ba yung ginawa ng kamay at kaninong kamay ang gumawa nitong ating tinatawag na bahay sa lupang ito? Mga kapatid, nalalaman po natin, nilalang ng Diyos tayong mga tao. Hindi ko na po babasahin, alam na natin ito, batang mga maliit pa tayo. Tayo po, kinapal ng Diyos, ginawa ng Diyos. Sa Efeso 2:10, napakaliwanag po, tayo ay kanyang gawa. Ginawa tayo, nino, ng kamay ng Diyos. Ang ating ama na si Adam, kinapal sa alabok ng lupa, inanyuan ng kanyang sariling larawan. Nalalaman po natin yan sa makatwid. Itong tinatawag ni Pablo na bahay na panglupa, ito po ang isang uri ng ating katawan. Na ito nga po, pwede itong masira. Hindi po ba? Tayo namamatay. Maaksidente tayo, wag nawang mangyari, mahulog tayo. Masagasaan tayo. Barilin tayo, patayin tayo, magkasakit tayo. Talagang mamamatay tayo. At itong katawan natin sa lupa, ito po ay lumilipas. Ano ang pinakakatunayan pa na magpapatotoo sa atin ng mga bagay na ito? Ayon pa rin sa mga banal na kasulatan. Ikalawang Korinto din po, 4:16. Kaya nga, hindi kami nanghihimagod, bagaman ang aming pagkataong labas. Ito na po, ang aming pagkataong labas, ito nga po yung nakikita ninyo sa akin. Ito nga po yung nakikita ko sa inyo. Ito nga po yung katawang lupa na nakikita natin sa ating mga kapwa-tao na kalarawan ng Diyos. Bagaman ang aming pagkataong nasa labas ay pahina. Ang wika ni Apostol Pablo, ito yung nanghihina, ito yung nagkakasakit, ito yung naaaksidente, ito yung namamatay. Mga kapatid, ito yung katawang galing sa alabok, naluluoy, nalalanta, tulad sa bulaklak, lumilipas tulad sa anino at nagbabalik na muli sa alabok ng lupa. Tunay po ba yan? Buksan po natin ang Genesis 3:19. Sa pawis ng iyong muka ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat sa lupa ikaw ay kinuha, sapagkat ikaw ay alabok. Inulit pa, sa alabok ikaw ay mauuwi. Napakaganda po ng ating pinag-aaralan, mga kapatid. Ang tinutukoy po ng ating paksa sa unang Timoteo 4:8, kung liliwanagin, sa pagsasanay ng katawang ito na galing sa lupa, sa pagsasanay ng katawang panglabas na ito na naluluoy, nalalanta, nagkakasakit, nadidisgrasya, mamamatay. Konti po ang pakinabang. Datapwat nalalaman natin, nakikita natin sa huling araw na ito, marami po yung mga anunsyo sa radyo, sa telebisyon, sa iba't ibang uri ng pamamaraan ang nanghihikayat sa mga tao
Tulad na nga po yung mga tinatawag nilang mga miracle herbs, miracle medicine, the fountain of youth, the fountain of life, kung ano-anong mga advertisement na nalalaman naman natin po mga kapatid at mga magulang, yan ay negosyo. At wala po tayong magagawa. Talagang ganyan po ang kalakaran sa sanglibutang ito. Marami po talagang maloloko, maraming malilinlang, maraming wika nga madaling maengganyo. At naniniwala doon sa nababasa, nakikita, naririnig, at karamihan nga po ay nakakaranas ng sari-saring kasiphayuan at kabiguan. At wala pong tao sa balat ng lupa, pati yung mga bilyonaryo. Kamukha po ng mga Howard Hughes, kamukha po ng mga presidente, ng mga bilyonaryo at mga milyonaryo, kamukha ng mga senador, kongresista. Meron ba tayong nakitang mga taong iyan, mga hari, mga reyna na nananatili? Nabili ba nila ang kanilang tinatawag na haba ng buhay, hininga ng buhay sa sanglibutan? Hindi po. Hindi po. At katunayan nga po, maging yung mga banal ng Diyos, yung mga propeta, maging si Nunong Noah, si Job, si Isaac, at ang mga propeta man din, sila mang lahat ay nangamatay na nagpapatunay lamang wala pong kaparaanan maski na po lahat ng pinakamagaling na exercise na itinuturo, ipinakikilala, ipinagbibili, ipinagpaparangalan sa radyo, sa dyaryo, sa lahat ng pamamaraan ng sanglibutan. Hindi po ito makakapigil ng kamatayan sa tao. Talaga pong ang katawang lupang ito, ayon po sa ating paksa, kakaunti ang pakinabang. Ngayon, para lubos po nating maliwanagan, ano po baga ang hindi nauunawaan ng lahat halos na mga tao? Hindi naiintindihan Dahil nga po, maging yung kani-kanilang mga iglesia at mga relihiyon na kinaaaniban, hindi po itinuturo ang katotohanan. Hindi po ipinakikilala kung ano talaga ang nakasulat sa Biblia. Mga taga-pakinig po namin, ano ang hindi naiintindihan ng halos lahat ng mga tao dahil nga po walang nagtuturo sa kanila na naghihintay sa kanila pagkatapos ng kanilang kamatayan dito po ng ating mga pagkataong labas na nanggaling sa alabok. Anong isang bagay hindi naiintindihan ng halos lahat ng mga tao pagkatapos na mamatay ang katawan lupang ito? Buksan po natin ang Apokalipsis, Kapitulo 20, versikulo 12. Ganito po ang ipinakikilala at ito'y ipinatanaw, ipinakita na, ipinamalas. Hindi pa man nangyayari ang araw na iyon, ipinakita na sa pulo ng Patmos. Kaya nga tinatawag ang Apokalipsis sa Ingles na Revelation. Doon ipinahahayag, literal ipinakita, parang isang malaking, parang isang napakalaking iPad, parang isang napakalaking movie screen, parang isang napakalaking Mitsubishi television set. Ipinakita na kay Juan Apokaliptiko. Yung araw na yon na hindi pa nangyayari pero tiyak na magaganap. Ano po? Ang naghihintay sa ating mga tao pagkatapos na tayo po ay mga matay? Ayon po sa Apokalipsis Kapitulo 20, versikulo 12. At nakita ko ang mga patay, malalaki, maliliit, nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay hinatulan ayon sa mga bagay na nangasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Anong isang bagay
Hindi natin naiintindihan. Napakarami, halos lahat, hindi naiintindihan. Maski nung araw kami, nung kami mga Katoliko pa, nang kami mga iglesia ng tao pa, nang kami mga Protestante pa, nanggaling kami sa lahat halos ng iglesia. Sa paghahanap namin ng katotohanan at sa pagsunod namin sa utos ng Diyos na saliksikin namin ang lahat ng espiritu, hanapin namin ang katotohanan. At salamat sa Kanya, siya mismo ang nag-alis sa amin sa pagiging nung araw iglesia kami ng tao. Si Kristo, tao. Ang obispo natin nung araw sugong anghel. Nung araw sumasamba rin ang mga lelong at lelang namin sa mga papa sa Roma, sa mga Birhen Maria, sa mga nililok at ginawa ng kamay ng mga tao nung araw. Kasama rin kami dyan sa mga iglesia protestante. Hallelujah, amen, praise the Lord. Basta sumampalataya ka lang kay Kristo, ligtas ka na. Ayun pala, puro kasinungalingan lahat. Inalis kami ng Diyos doon. Itinuro sa amin na pag namatay ang aming lupang katawan, meron pang naghihintay sa amin kung paanong itinakda ang tinatawag na kamatayan. Pagkatapos nito ang paghuhukom, at ang paghuhukom ang wika, ang kaparaan ang gagawin, hahatulan tayo ayon sa ating ginawa. At hindi pala tayo pwedeng magsinungaling. Bakit? Nasusulat ka sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Natutuhan namin, at ito rin ang itinuturo namin sa inyo sa pamamatnubay ng Panginoong Jesucristo, na inyo nawang sampalatayanan, na kayo man na aming mga kaibigan, meron din kayong sariling aklat ng inyong mga gawa. The Book of Acts. Yan ang tinatawag na aklat ng ating mga gawa, kung ano salitain natin, kung ano sabihin natin, kung ano ang ating ginagawa araw-araw, nakasulat yan. At ayon sa ating mga pag-aaral, alam ninyo ang tungkol sa aklat ng mga gawa. Anumang oras, anumang taon, ang lahat ng ating sinalita't ginawa isinusulat ng ating mga sariling konsensya, na ito ang ating mga anghel de la guardia, na ito ang tagasulat ng Diyos, para hindi tayo makapagsinungaling sa araw na tatayo tayo sa harap ng Kanyang hukuman sa ikalawang pagparito. Kaya nga po, baga ang katotohanan, ngayon nakikita at nararanasan nating lahat sa ating mga kapaligiran. Sa kabila ng itinuturo ng Diyos, na pagkatapos pala ng kamatayan nating mga tao, merong paghuhukom. Gayunman, dahil nga hindi nabibigyan ng kahalagahan, walang iglesyang nagtuturo nito, kung hindi ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na nagtuturo nito para tayo matakot, para paghandaan natin ang araw ng paghuhukom, para kung haharap tayo sa Panginoon, makapasa tayo. Makitang wala tayong napasulat sa aklat ng ating mga gawa na siyang ikahuhulog natin sa sumpa, sa kamatayan, sa impyerno, na dagat-dagatang apoy. Pero sa kabila ng lahat, dahil nga walang nagtuturo, ano pa rin ang ginagawa ng lahat ng mga tao halos sa huling araw na ito? Buksan natin ang San Lucas 17:26. Pabayaan natin ang Panginoong Hesukristo, ang siya pong magsalita at magturo sa atin, yayamang siya nga po ang gumawa nitong ating paksa sa Huwebes po ng gabing ito. 17:26 ng San Lucas. At kung papaano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noah. Putulin ko po muna. Kilala natin si Nunong Noah. Sa kindergarten pa lang, alam na alam natin yan Batang maliliit pa tayo, isa yan sa mga unang itinuturo. Ito po ang unang delubyo universal, kung paanong sa galit ng Diyos, nilunod ang buong sanglibutan. Kung papaano ang nangyari sa mga kaarawan ni Nunong Noah, gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Kilala natin kung sino yung tinatawag na anak ng tao. Tinawag nga po ang Panginoon na anak ng tao sapagkat siya nga po ipinanganak ng isang tao, si Birhen Maria.
Tandaan po ninyo, ang Diyos hindi po pwedeng ipanganak. At hindi po pwede na yung lumalang kay Birhen Maria tumawag kay Maria na kanyang ina. Paano magiging ina ng Diyos yung babae na ginawa lamang ng Diyos? Kaya po maling-mali ang itinuturo ng simbahang kinagisnan. Wala po kayong mababasa sa Biblia na ang Panginoong Jesucristo'y tumawag kay Maria na kanyang ina. Mga tagapakinig po namin, hindi po pwedeng yung lumalang maging anak ng kanyang nilalang. Ginawa lang niya si Maria. Ginawa niya ang lahat ng bagay. Ginawa niya ang langit, ang lupa, ang buwan, ang bituin, ang lahat ng bagay sa lupa, mga halaman, mga isda, mga daga. Tayong mga tao, nilalang niya. Kaya wag ninyong sasabing ina ng Diyos na pupuno ka ng grasya. Maaaring si Birhen Maria ay mapalad, pinili para siyang kasangkapanin, para sa kanya ipanganak ang isang lalaki na tatawaging walang hanggang ama, 9:6 ng Isayas, Pangulo ng Kapayapaan. Diyos! Makapangyarihan sa lahat. Tandaan ninyo yan. Kaya kayo'y nagkakamali pagka kayo'y sumasamba sa nilalang at hindi sa lumalang. 1:25-27 ng Romanos. Baka ipahintulot kayo sa kagibaan at sa lahat ng sumpa ng Diyos. At kung paano ang nangyari sa kaarawan ni Nunong Noah, gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Ang tinutukoy ang ikalawang pagparito ng Panginoong Hesukristo. Ano ba ang ginagawa ng mga tao? Na siyang nagbunsod sa Diyos para gunawin ang mundo ng panahon ni Noah sa pamamagitan ng tubig. 17:27, sila'y nagsisikain. Yan. Tingnan na lamang ninyo sa Facebook. Wag naman kayong magagalit. Bubuksan natin yung Facebook natin. Totoo yan. Yan social forum, social activity. Na yan ay bahagi ng paglago ng karunungan. Daniel sa kanya pong Kapitulo 12 at versikulo 4, Daniel, tandaan mo sa huling araw, lalago ang karunungan. Yang internet na yan, yung information technology, yan ay kapangyarihan ng Diyos. Ginawa, nilalang ng Diyos para makita ang lahat ng bagay na nangyayari sa lupa, una na nga sa lahat, para magamit natin sa pamamahayag ng kanyang banal na ebanghelyo, para maraming tao ang bumalik sa Diyos, para maraming tao ang maligtas, para mas maraming kaluluwang sumamba, pumuri, lumuwalhati sa tunay na Diyos na Panginoong Jesucristo. At hindi dyan sa mga papa sa Roma, hindi dyan sa mga sugong anghel sa huling araw, hindi dyan sa kung sino-sinong mga taong sinasamba, pinupuri, niluluwalhati, pinaghahanduga ng napakaraming kaluluwa, napakapait na siyang nangyayari ngayon. Sila ikay nagsisikain. Kaya sa Facebook makikita mo, kain dito, kain dyan, inom dito, inom dyan, birthday dito, birthday dyan, lahat ng kasarapan, sayaw dito, sayaw dyan. Huwag kayong magagalit. Sila'y nagsisikain. Ganyan din nung panahon ni Nunong Noah. Sila'y nagsisiinom, nagiinuman. Ano pa? Sila'y nangag-aasawa. Ayan po. Hindi ba mayat-maya, kikita mo dyan yung mga ikinasal doon, ikinasal dyan, at ang malupit na aminin, pinapag-aasawa, mga kapatid, kahit na lalaki sa kapwa lalaki, babae sa kapwa babae, at sila'y pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noah. At dumating ang paggunaw, nilipol silang lahat na kung liliwanagin ang ikalawang pagparito ng Panginoong Jesucristo, ang araw ng paghuhukom. Katulad din ng panahon ni Nunong Noah, ang lahat nagkakasayahan, nagsisipag-asawa, nagiinuman, nagsasayawan, mga kapatid, at walang nakakaala-ala sa Diyos. Meron pa bang ipinakikilala ang Panginoong Jesucristo na magiging katulad sa huling araw bago ang kanyang ikalawang pagparito na nagaganap ngayon sa atin? 17:28 ng San Lucas din po. Gayon din naman kung papaano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Kilala natin si Lot. Ito po yung pamangkin ni Abraham. Alam natin ang kasaysayan. Nang si Abraham, maganap na ang itinakda ng Diyos sa kanya pagkatapos nga po na sila'y maparoon sa Ehipto,
at sila po ay pinawala na ng Paraon sa Ehipto nang matuklasan ng haring ni Paraon na nilinlang siya ni Abraham. Ang kanyang asawang si Sarai ay ipinakilala na kapatid lamang. Datapwat, sa halip na bagalit ang Paraon, pinakawalan si Abraham, pati ang kanyang pamangkin na si Lot, ang kanilang mga bakahan, ang kanilang mga hayupan at mga kayamanan, dinagdagan pa at pinalaya sila at sinabing wag na lang kayong babalik dito. At nang papabalik na nga po sila sa Kanaan, ito pong si Lot pinili yung dako ng ilog ng Jordan sa kabila ng ibayo, mga kapatid, sapagkat kulay berde, maraming halaman. Sinabi sa kanya ni Abraham, nagpapatayan ng ating mga bataan dahil sa dami ng ating mga tupa at ari-arian, mabuti maghiwalay tayo. Lot, pumili ka kung alin ang gusto mo. Kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako. Kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako. Pinili nga po ni Lot yung magandang tignan. Akala niya greenery. Yun ang dako ng Sodoma at Gomora. At ayon po sa kasaysayan, yan ay bahagi ng Iraq sa ngayon. Mga tagapakinig at mga magulang po namin. Kaya nga dito, sa ating pinag-aaralan, ang pagdating ng ikalawang pagparito, ang araw na huhukuman ng Diyos ang mga tao ayon sa kanilang mga ginawa. Una, katulad ng panahon noong gunawin ng tubig ang buong sanglibutan ng panahon ni Nunong Noah, at katulad din naman ng panahon ni Lot doon sa Sodoma at Gomora. Ano ba ang ginagawa nila doon? Gayon din naman kung paano ang nangyari sa kaarawan ni Lot, 17:28 ng Lucas. Sila'y nagsisikain. Ayan, tulad din ng panahon ni Noah. Sila'y nagsisiinom. Sila'y nagsisibili. Ba? Maganda ekonomiya. Kaya ngayon sa huling araw na ito, papuputol ko mga daliri ko kapag merong presidenteng nagsabi, unahin mo na si Ninoy Aquino, presidente ng ating inang bayan. Malago ika ang kabuhayan. The economy is growing. Di ba? At walang magsasabing presidente, hari o pinuno na yung kanilang pamamahala ay pabaksak. We are growing, we are progressing. Sila'y nagsisiinom. Sila'y nagsisibili. Parang ang ekonomiya wika nga yumayabong. Sila'y nangagbibili, komersyo. Sila'y nangagtatanim. Aba, umaani, nangagtatanim. Sila'y nangagtatayo ng bahay. Patayo ng bahay dito. Patayo ng condominium dyan. Patayo ng malalaking building sa iba't ibang dako. Para ipakita sa lahat ng mga tao, yung pamamahala nila ay magagaling, yumayabong, progresibo. Sila'y nagtatayo ng bahay. At 17:29, datapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, umulan mula sa langit ng apoy at asupre, nilipol silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahahayag. Wala pong pagkakaiba. Ikalawang pagparito, tulad ng panahon ni Nunong Noah. Ikalawang pagparito, tulad din naman ng panahon ng gunawin sa pamamagitan ng kumuulang apoy at asupre. Alin? Ang tinatawag na Sodoma at Gomora. Ang mga tao nag-iinuman, kumakain, nagkakasayahan. Mga kapatid, at isang bagay lang ipinakikilala, walang nakakaala-ala, walang humahanap. Saan? Sa Diyos. Sang-ayon po sa ating pag-aaral. Mga kapatid, kaya nga, paano inilarawan ni Propeta Isayas ang mangyayari hanggang sa huling araw na ito? 22:12 ng Isayas. At ng araw na yon, tumawag ang Panginoon. Ang Panginoon Diyos, tumatawag po sa atin. At kung paano tinatawagan ng Diyos tayong mga tao sa huling araw, 2014, ang wika sa Efeso, Kapitulo 3, versikulo 10, upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia, sa pamamagitan po ng iglesia, ano ba ang iglesia na itinayo sa siyudad ng Jerusalem ng Judea, na ito ang ating tinutularan,
2:14 ng unang Tesalonika, kayo'y nagsisitulad sa iglesia ng Diyos na nasa Judea. Sino may-ari? Kay Kristo Jesus. Ang iglesia po tumatawag sa inyo. Ang iglesia ng Diyos tumatawag sa akin, tumatawag sa ating lahat, tumatawag sa lahat ng tao ng sanglibutan. Mga kapatid, tumatawag ang Panginoon ng mga hukbo. Bakit tayo tinatawag na tayo po ay magsiiyak? Tumatawag sa pagtangis, tumatawag sa pagkakalbo at sa pagbibigkis ng kayong magaspang. Ang wika ni Propeta Isaias 22:12, tinatawagan tayo na magsipagsisi. Tinatawagan tayong magkaroon tayo ng kalumbayan, ng kahapisan, bagbagin natin ang ating mga puso. Ang ibig sabihin, tinatawagan tayo na tayo magsipagsisi. Bakit nga po? Ano bang ginagawa ng halos lahat ng tao sa buong mundo sa ngayon? 22:13, narito, kagalakan at kasayahan, pagpatay ng mga baka, pagpatay ng mga tupa, pagkain ng karne, pag-inom ng alak, tayo'y magsikain, tayo'y magsinom, sapagkat bukas tayo ay mga mamatay. Ayan po. Ito pa ang totoong nangyayari sa ngayon. Hindi naman po tayo makapagsisinungaling sa mga social media. Tingnan ninyo dyan sa mga Facebook natin. Mga kapatid, anong makikita natin? Inuman dito, inuman yan, kasalan dito, kasalan dyan, birthday ni ganon, birthday ni ganyan. Ang lahat ng kasiyahan, ang lahat ng ang mga tao pa wag naman kayo magagalit sa akin. Napakahilig pa ng mga tao sa mga kalayawan. Pati sa mga internet, sa mga computer, walang ginawa ang mga tao kundi maglaro ng mga games. Na wala namang itinuturong mabuti. Huwag kayong magagalit sa akin. May karapatan din ako bilang isang mamamayan ng sanglibutan na magbigay ng aking kuro-kuro at ng aking opinion. Freedom of expression. Mga kapatid, malayang pamamahayag at yan ang aking nakikita na walang iba, walang pinagbago kung paano nung panahon ni Nunong Noah, panahon ni Lot sa Sodom at Gomora, lalo na nga yung lalaki sa lalaki, babae sa babae, dadalaw sa Pilipinas ang Papa sa Roma. Ang isa sa isinama niya sa kanyang agenda para daw mapabilis ang hiwalayan o ang legal separation ng mga Pilipino. Anong klaseng Kristiyano kayo? Abay talagang anti-Christ kayo. Hindi ba tinuturo ng Panginoong Jesucristo? Ang pinapagsama ng Diyos huwag paghiwalayan ng sino mang mga tao. Kayo naman konsentidor ng lahat ng mga ipinag-uutos na bawal ng Diyos. Ang pag-aasawa minsan nang walang diborsyo. Di ko kayo maintindihan. Kayo pa ang magpapabilis ng paghihiwalayan. Bakit hindi ninyo papagkasunduin? Bilang mga alagad kayo, kunyari ng Diyos, kailangan papagkasunduin nyo ang mag-asawang hindi nagkakaintindihan. Pagkatapos, tutulungan pa ninyong mapabilis at mapadali ang proseso ng paghihiwalay ng mag-asawa. Matakot kayo sa Diyos. Sana unawain ninyo, nagaganap sa huling araw na ito ang sinasabi sa Romanos Kapitulo 3, versikulo 10 hanggang 18, walang humahanap sa Diyos, walang matuwid, wala, kahit isa. Kaya nga, kung itutuloy natin ang pagbabasa sa Isaias 22:14, at ang Panginoon ng mga hukbo ay naghayag sa aking mga pakinig, tunay, ang kasamaang ito, hindi malilinis sa inyo, sa lahat ng tao, hanggang sa kayo ay mga matay, sabi ng Panginoon Diyos ng mga hukbo, dahil walang matuwid, wala kahit isa. Kaya susupukin ng Diyos sa matinding init, ayon sa Biblia, sa kanyang ikalawang pagparito ang buong sanglibutan. Nung araw tubig, sa huling araw na ito, sa ikalawang pagparito, apoy. At maging ang pasyon na isinulat ng mga paring Katoliko, nagpapatunay niyan. Totoo ba yan? Magmumula nga sa langit, ulan apoy na masakit,
susunog at magpapasakit sa mga taong bulisik. Amen. Ay, mga pari ninyo, sumulat niyan. Itanong ninyo, bakit hindi ipinaliliwanag sa inyo sa ikalawang pagparito? Nakakatakot, hindi tubig, apoy. Andyan, nasa pasyon ninyo, pabasa ninyo, pakanta ninyo. Kahit ano gawin ninyo dyan, ang aral niyan, sa ikalawang pagparito, susupukin ang lahat ng mga tao. Bakit? Walang natatakot sa Diyos, walang humahanap sa Kanya. Wala! Sa matinding galit ng Diyos, mga kapatid, isang kakilakilabot na araw ng paghuhukom. At bilang huling katanungan po natin, ayon po sa Panginoon, alin po baga ang higit na itinuturo sa atin ng banal na paksa na marapat nating higit na pagtuunan natin ng pansin na sanayin natin isang uri ng pagsasanay na merong wika nga lubos na ikabubuti. Sa exercise ng katawan, kakonti ang pakinabang. At pag ginagamit yung salitang katawan, yan ang outward looks. Yan ang panglabas na kaanyuan. Hindi naman po masama. Hindi naman po ako laban do sa ehersisyo, exercise. Yung mga calisthenic ninyo, yung swimming, yung javelin throw, yung boxing, yung tinatawag na track and field, yung Olympic, walang masama dyan. Dadapwat. Ang bubuti lang itong katawang lupa, pero may limitasyon, mamamatay din. Wala pong taong tawagin mo mang Mr. Universe. O hindi ba ilan na ang naging Mr. Universe? Ang lalaki ng mga muscle, ang lalaki ng katawan. Pero nang tumanda, parang bulaklak, naluoy, nalanta, namatay din silang lahat. Nung araw, meron pang humahatak ng barko sa kanyang ngipin . At yun kailan lang namatay, nakalimutan ko lang ang pangalan, kung tawagin yun, Mr. Atlas pa nung araw, namatay din. Kakaunti pa kinabang, hanggang katawan lang niya, hanggang doon lang. Sa araw at oras ng kanyang kamatayan, pero kaputs, wala na. Pag namatay, kaya tama ang ating paksa. Sa pagsasanay ng katawan, yung outward body, yung nanggaling sa alabok ng lupa, kaunti pa kinabang. Mga kapatid, kaya nga alin ang katawan na higit at dapat nating pagsanayan. At bakit? Buksan natin ang Isaias 1:13. At maging sa katawan lupa, kung ang pag-uusapan ay tungkol sa relihiyon, tinan ninyo ang ayaw na ng Diyos. Nagagawin pa ng napakaraming mga tao, hanggang ngayon ginagawa nila sa kanilang kapanatikuhan. Buksan natin. 1:13. Isaias. Na wag na kayong magdala ng mga walang kabuluhang alay. Kamanyan ay karumal-dumal sa akin, bagong buwan, mga Sabat, ang tawag ng kapulungan. Hindi ako makapagtitiis ng kasamaan at ng takdang pulong. Ipinagdaramdam ng aking puso ang inyong mga bagong buwan, mga anibersaryo, ang inyong mga takdang kapistahan, mga piyesta-piyesta, kabagabagan sa akin. Ako'y patana ng pagdadala ng mga yaon, at pagka inyong iginagawad ang inyong mga kamay, aking ikukubli ang aking mga mata sa inyo. Pagka kayo'y nagsisidalangin ng marami, hindi ko kayo diringgin. Ang inyong mga kamay ay puno ng dugo. Ayaw na ng Diyos ng mga pangingili ng araw ng Sabat. Lalong ayaw na ng Diyos ng inyong ikapo, ng palakihan ng abuloy, palakihan ng donasyon. Na ang wika ng Panginoong Jesucristo, basahin ninyo, Mateo 23:23, na ang lahat ng ito'y kapaimbabawan, itong ginagawa ng mga eskribas at ng mga parisyo. Mateo 23:23, ayaw na ng Diyos yan sa huling araw. Kaya nga po sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi namin ipinangangalandakan ng abuloy, hindi ninyo mapapakinggan sa amin, hindi bawal, pero bahala kayo. Magbigay kayo kung gusto ninyo ayon sa ipinasya ng inyong puso, pero hindi namin pinupuntirya kahit na 1 sentimo sa inyong mga bulsa. Bakit? Ayaw na ng Diyos niyan. Huwag yan ang inyong sasanayin. Alin nga ang pagsasanay? Nahigit na kapakipakinabang. 1 Timoteo 4:8, sapagkat sa pagsasanay, mga kapatid, ng
ng kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Alin na ang ating sasanayin? 4.8, sa pagsasanay ng katawan, konti ang pakinabang. Hindi na po yung katawang lupa ang pag-uukulan natin ng pagsasanay, pero walang masama. Mas magaling, mahilig tayo ng calisthenic, ng physical exercise, pero higit nating pag-ukulan, alin, ang kabanalan sa lahat ng mga bagay. Ito ang pakikinabangan at ito'y may pangako sa buhay na ito at sa darating. Mga kapatid, bakit? Sapagkat dahil dito, nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Ang mga bagay na ito, iyong iutos, ang mga bagay na ito, ang alin? Ang pagsasanay, una sa lahat ng gawang kabanalan. Hindi naman masamang mag-exercise ka sa katawan. May pakinabang pero may limitasyon. Pero ang kabanalan, mga kapatid at mga magulang, kaya nga anong dapat nating umpisahan sa pagsasanay ng ating pagkataong loob? Buksan po natin ang aklat ni Propeta Isaiah sa Kapitulo 1 at versikulo 16. Mangaghugas kayo, mangaglinis kayo, alisin ninyo ang kasamaan sa inyong mga gawa sa harap ng aking mga mata. Mangaglikat kayo ng paggawa ng kasamaan. 1.17. Mangatuto kayong magsigawa ng mabuti. Ano ang mabuti? 7.12 ng Romanos. Ang sikapin nating pagsanayan, ang paggawa ng mabuti, ang pagsunod sa utos ng Diyos na banal, matuwid at mabuti. Hanapin ninyo ang kahatulan, saklolohan ninyo ang napipighati, inyong hatulan ang ulila, ipagsanggalang ninyo ang mga babaeng bao, sa makatwid ang pagsunod sa kautusan ng Diyos na banal, matuwid at mabuti. 7.12 ng Romanos. Ito ang ating e-exercise sa bawat sandali ng ating mga hiram na buhay. At kung saan gagawin ang ehersisyo, Ezra 7.23, ang lahat ng bagay na ipinag-uutos ng Diyos ng langit, ang pag-e-exercise. Kahit na physical exercise, walang masama riyan. Pero unahin natin ang exercise sa lahat ng gawang kabanalan, ang pagsunod sa utos ng Diyos. 12.13 ng Ecclesiastes, ito ang buong katungkulan ng tao gagawin sa bahay ng Diyos. Ano ang bahay ng Diyos? Iglesia po ng Diyos na buhay kay Kristo Jesus. 1 Timoteo 3.15, na dito po inaanyayahan namin kayong lahat. Dito po magsama-sama tayo, mag-exercise tayo. Hindi masama ang physical exercise, pero unahin natin ang ehersisyo sa lahat ng gawang katwiran at kabanalan sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na ito nawa ang ating isakabuhayan, ito nawa ay pagpala, ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen. At ngayon po ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulat ang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang kanyang ipagkaloob sa ating lahat, magmula ngayon at magpakayi kailanman. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo hanggang sa darating na linggo po, kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.